Ako'y isang Pinoy sa puso't diwa, Pinoy na isinilang sa ating bansa. Ako'y hindi sanay sa wikang mga banyaga, ako'y Pinoy na mayroong sariling wika. Wikang pambansa ang gamit kong salita, bayang kong sinilangan, hangad kong lagi ang kalayaan. Sikat Jose Rizal nooy nagwika. Miss Berin, ready na ho? Rule number 1. Rule number 1. Inaasahan namin ang 100% na pakikiisa ninyo at pakikinig para sa ating buwan ng wikang pambansa. Kapag sinabi ng ating tagapagdaloy ang salitang papalakpak, ay doon lamang po tayo papalakpak at hindi na po sosobra ang ating palakpak. At higit sa lahat, walang maghihiyawan o yung biglang lalakas ang boses ninyo kapag nakita ninyo ang mga piling mag-aaral at ang ating guro na magtatanghal sa entablado. Inaasahan namin ang inyong kooperasyon para sa maayos at mapayapang programa natin ngayong umagang ito. Maraming salamat po. Isang magandang umaga sa iyo, Ginoong Alfrancis. Magandang umaga din sa iyo, Binibining Joanna. At sa inyong lahat, magandang umaga po. Bilang pagsisimula ng ating palutuntunan, magsitayo po ang lahat para sa pambansang awit ng Pilipinas na ikukumpas ni Binibining Sean Pauline H. Verin mula sa Baitang 12 STEM Blessed John Gerard. Magsiupo na ang lahat. Bago magsimula ang ating programa, para sa presentasyon ng newly revised ng Vision, Mission, Core Values at Graduate Attitudes, narito po ang aming punong guro, Binibining Neri Antuanio. Bigyan po natin siya ng isang masigabong palakpakan. Magandang umaga sa lahat. Isa pa nga po, magandang umaga sa lahat. Okay, so bago ang opisyal na pagsisimula ng ating buwan ng wika, maging bahagi muna tayo ngayon sa ratification and launching of the revised Vision, Mission, Core Values, and Graduate Attributes. In the Philippines, the Ministry of the Daughters of Charity, particularly the Education Ministry, is determined to create a dynamic and vibrant educational environment. They are dedicated
to providing quality education that nurtures the holistic growth of students and instill Christian and Vincentian values and responsibility. Through collaboration with the member schools and educators, they offer inclusive and innovative learning experiences. Their ultimate goal is to empower individuals and make a positive impact in the community through Christian Vincentian education. The revision of the vision, mission, core values, and graduate attributes of the education ministry of the Daughters of Charity in the Philippines is driven by the need to remain relevant in the present time and responsive to the challenging era. Through this revision process, the ministry strives to create a shared vision that inspires and guides all stakeholders towards a common goal. It aims to articulate a mission that captures the essence of the ministry's purpose and its commitment to transforming lives through education. Overall, the revision of the vision, mission, core values, and graduate attributes is an essential step in ensuring that the education ministry of the Daughters of Charity remains relevant, responsive, and impactful in the present time and in the face of future challenges. After a comprehensive revision process, the Provincial Council of the Daughters of Charity, in their meeting on April 23, 2023, approved the proposed revision of the vision, mission, core values, and graduate attributes. Today, in this General Assembly, with the spirit of humility, simplicity, and charity, we come together to officially ratify the revision, vision, mission, core values, and graduate attributes. We firmly believe that these revisions will keep the Vincentian charism alive and thriving within our educational community. With humility, we acknowledge that these revised vision, mission, core values, and graduate attributes statements are not merely words on paper, but a call to action. We are called to live these values and attributes in our daily interactions, teaching practices, and service to others. In embracing simplicity, we recognize the power of clarity and focus. These revised statements provide a clear direction for our educational community, guiding us in our pursuit to excellence and holistic formation. Above all, we approach this ratification process with charity. We understand that the true essence of our educational ministry lies in our love and care for one another, especially those who are marginalized and living in poverty. This revised VMC-VGA statements serves as a reminder of our commitment to journey alongside with them and to be agents of positive challenge in our society. With gratitude for the collective wisdom and discernment that has brought us to this point, we now ratify the revised vision, mission, core values, and graduate attributes. May they serve as a beacon of inspiration and guidance as we continue to shape the lives of our learners and make a positive impact in the world.
May we now call our President, Sister Nicetas M. Favorito DC, to officially launch the VMC-VGA. Please give her a round of applause. Good morning, everyone. Good morning, IBED. Are you now ready? Okay. Now, with the authority vested in me, I am grateful to officially launch the revised vision, mission, core values, and graduate attributes of Concordia College Incorporated. Concordia College Incorporated is an empowering, Christ-centered, Vincentian learning institution. That's our vision. Our mission together, we commit to engaging the community of learners into becoming inner-directed, globally competent Vincentian leaders who journey core values, respect, simplicity, service, and Vincentian excellence. And graduate attributes, everybody, Christ-centered, charitable, and competent. Let us now stand and sing our college hymn in response to the new vision, mission, core values, and graduates attributes. Everybody, face so that you can see the lyrics there. Everybody, everybody, Viva
Viva Santa Maria! Viva! Viva and mabuhay tayong lahat dito sa Concordia College! Maraming salamat po, Sister Nice, sa pagpapakilala ng newly revised ng ating vision, mission, core values at graduate attributes ng ating institusyon. Magsipo na ang lahat. Muli ang ating pagbati sa inyong lahat ng isang mapagpalang umaga. Ngayon ay ating ipinagdiriwang ang pagtatapos ng Buwan ng Wikang Pambansa taong 2023 na may temang Filipino at mga katutubong wika, wika ng kapayapaan, seguridad at inklusibong pagpapatupad ng katurungang panlipunan. Alam mo ba, Binibini, may isang kataga na hindi ko makakalimutan kapag laging nagsisimula ang klase sa komunikasyon. Ito ay ang mga katagang mula sa ating pambansang bayani na si Gat Jose Rizal na nagwika, ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa ang amoy sa malansang isda. Tama ka dyan, Ginoong Alfrancis. Naalala ko din ang asignaturang pananaliksik na ang wika ay isang masistemang balangkas na sinasalita tunog sa pinili at isinaayos sa paraang arbitraryo upang magamit ng mga taong kabilang sa isang kultura. Sinasabi rin na ang wika ang dahilan ng pagkakaisa at pagtutulungan ng bawat mamamayan ng isang bansa. Alam mo, talagang naaalala natin ang mga sinabi ng ating guro sa Filipino. Salamat, Binibining Joanna. Ngayon ay ating tawagin sa entablado ang ating butihing punong guro upang magbigay ng pambungad ng pananal. Muli, magandang umaga sa lahat. So, meron na tayong bagong vision, mission, core values, and graduate attributes. Ito na yung bago nating i-recite, no? Kailangan maunawaan natin ito mula sa isip hanggang sa ating mga puso. Okay? So, ito ang kauna-unahang pagdiriwang natin ng face-to-face para sa buwan ng wika. Ngunit nais kong ipaalala sa lahat na hindi nawawala, no, taon-taon ang pagdiriwang at pagpapahalaga natin sa wika. Sa pagbukas ng ating pagdiriwang ng buwan ng wika ngayong taon, kami ay lubos na nagagalak, no, na makasama kayo sa makasaysayang okasyon nito pagkatapos ng pandemic. Ngayong buwan ng wika, tayo'y nagtitipon, hindi labang upang ipagdiwang ang yaman ng ating kultura at wika, ngunit upang bigyang diin ang isang temang may malalim na kahulugan. Wika ng kapayapaan, seguridad, at inklusibong pagpapatupad ng katarungang panlipunan. Sa mga nagdaang panahon, ang wika ay naging tulay sa ating mga karanasan at kaalaman. Ito ay nagdala sa atin sa mga yugto ng kasaysayan, nagpapahayag ng ating mga saloobin at nag-uugnay ng ating mga puso at isipan. Ngunit sa temang ito, ibinapakita natin na ang wika ay higit pa sa simpleng komunikasyon. Ito rin ay instrumento ng pagkakaisa, kapayapaan at katarungan. Ang ating pagmamahal sa sariling wika, kasama ng pagpapahalaga sa mga katutubong wika, ay nagbibigay buhay sa ating mga tradisyon, kultura at kasaysayan. Ipinapakita nito ang pagiging bukas natin sa mga boses at perspektibong nagsusulong ng kapayapaan, ng seguridad at ng pagkakapantay-pantay sa lipunan. Tandaan na ang wika, sa pamamagitan ng paggamit nito,
para sa ating kapayapaan ay may kakayahang magdala ng pagunlad at pag-asa sa bawat isa sa atin. Sa mga darating na araw, ating bibigyang diin ang halaga ng wika sa pagpapalaganap ng kaalaman, pagkakaroon ng ating seguridad at pagpapatupad ng katarungang panlipunan. Tayo ay aasahan na magkakasama sa pagtutulungan upang maging boses ng pagbabago at kaunlaran. Kaya't sama-sama nating yakapin ang makulay na pagdiriwang na ito na may layunin na palaganapin ang pagmamahal sa wika, kapayapaan, seguridad at katarungan. Magsama-sama tayo sa paglalakbay tungo sa mas makatarungan, mapayapa at may kasiguraduhang kinabukasan para sa ating lahat. Maraming salamat at nawa ay inyong ma-appreciate, no? Mabigyang halaga ang mga inihanda ng ating mga piling guro at mga mag-aaral sa araw na ito. Maraming salamat po, Binibining Tuanyos, sa pagbibigay ng mensaheng nagbibigay inspirasyon at motibasyon sa ating lahat hingil sa kahalagahan ng ating wika bilang isang tatak Pilipino. Mga kapwa kong kamag-aral, handa na ba kayo na matunghayan ang mga magpapakita ng kanilang angking husay sa iba't ibang talento? Ngayon, para sa natatanging bilang upang ipakita ang kanyang angking husay sa pagbigkas ng tula. Narito at sulubungin natin ng masigabong palakpakan si Luis Isaiah C. Peñascosas, Bainang 2, Blessed John Henry. Titingin ka lang kay Sir Carlo. Wika. Wikang Filipino, ito'y ating malin. Huwag magsawang ito'y ating gamitin. Ipagmalaki natin ang sariling wika natin. Gamitin natin ito kung saan man tayo makarating. Ang ating wika'y gamitin ng sapat at tama sa pamamagitan ng wika'y ating naipapadama sa loobin at damdamin natin sa kapwa. Kung kaya ang wika ay sobrang malaga. Ang wikang Filipino ay parte na ng ating buhay. Kung kaya ang buhay natin ay nagiging makulay. Wikang Filipino, ating bandera at iwagayway. Wag mo'y kaya't ipagmalaki nating tunay. Wika. Wika, hango ni Ginoong Carlo L. Mario. Maraming salamat, Luis, sa pagbibigay ng napakagandang mensahe sa nilalaman ng kanyang tula. Ngayon naman ay ating masasaksihan ang natatanging sayaw ng ilang piling guro mula sa Integrated Basic Education Department. Lang po sa ating mga manonood, ang pwede lang po natin gawin ay pumalakpak at hinaan po natin ang ating pagsigaw. Salamat po. Muli, inaanyayahan po natin ang mga piling guro mula sa Integrated Basic Education Department upang maipakita nila ang kanilang natatanging sayaw.
Kaunting katahimikan. Rule number 1. Rule number 1. Kapag may narinig pa kaming malakas na hiyawan, ititigil na po natin ang programa at i-resume ang face-to-face classes po natin. Ang sumigaw man dito, wala na pong programa, wala na din acquaintance, tayo ay magkaklase na lamang. Kaya hinihingi namin ng inyong kooperasyon, tumahimik muna ho. Salamat. Palakpak lamang po, ha? Sige nga, pumalakpak tayo muli. Okay, maraming salamat. Muli, maayos na palakpak para sa mga piling guro ng Integrated Basic Education Department. Maraming salamat po sa napakagandang This is like December, when you turn the melody to the green drum set. Shake it up and dance it like no more drama. You shut me down, just feel the bass, throw it up, the way we stomping, but we ain't walking. We keep on dancing, that's how we rock it. 7,107 islands of BBC, pieces of heaven. Piliin mo rin ang Pilipinas. 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 Pagpuno ang kwintas ng Belas. Piliin mo yung
Aba, meron pa palang sasayaw sa baba, paunmanhin. Muli, maraming salamat po sa napakagandang sayaw na ipinakita ng mga ilang piling guro mula sa Integrated Basic Education Department. Ngayon naman ay ating masasaksihan ang mga nagwagi sa patimpalak sa awiting OPM. Bigyan natin ng isang masigapong palakpakan mula sa elementarya sina Cara Arlie at Samantha Claire Hortaleza, mula sa junior high school na si Maxine Sofia S. Santos at sa senior high school na si Aisha Venice B. Elazegui. Sandali na lang, maaari bang pagbigyan? Aalis na nga, maaari bang hawakan ng iyong mga kamay? Sana ay maabot ng langit ang iyong mga ngiti. Sana ay masilip, huwag kang mag-alala. Di ko ipipilit sa'yo kahit nalilipad ang isip ko'y karete sa'yo. Ilang gabi pa nga lang nang tayo'y pinagtagpo, na parang may tumulak ng dalamig na nginginig na ako. Akala ko noon na may bukas ang ganito, umiwas pero salamat na rin at natagpo.
sa'yo.
nasa iyong tangi, pag-ibig ko, inang bayan. Isinumpa ko, o Pilipino, gagaling ang sugat ng iyong nakaraan. Nang pahiran ko, lumuhan ng iyong puso, ay natayo muli ang karangalan mo. Ang pag-ibig ko sa'yo, inang bayan, ikaw ang siyang dalangin ko sa Diyos kailan pa man. Kumilang ng iyong bituin at sumikat ng araw, ang kalayaan mo'y sinisigaw. Ang bukas ay tanging sa'yo nakalaan. Kayo manggi ang kulay mo, bukod pawis sinalay mo, di ka na maapit. Ngayon o kailanman, pag-ibig ko sa'yo,
Kita mo yun? Grabe talaga! Medyo napangangako sa mga nagwagi sa patimpalak ng awiting OPM mula elementarya, junior high school at senior high school. Tama ka dyan, Binibining Joanna. Di may pagkakaila na isa kayong Concordiana at Concordian. At syempre, hindi pwede na walang guro na awit din sa atin ngayon. Kaya naman, ay ating masasaksiyan ang natatanging awitin OPM mula sa isang piling guro mula sa Integrated Basic Education Department. Bigyan po natin siya ng isang masigabong palakpakan. Hindi yung isa. Mahal, pangako sa iyo, hindi maglalaho. Ikaw lang ang ibigin ko, kahit ikaw ay lumayo at masaktan ako. Asahan na di maglalaho. Ang pag-ibig ko'y alay sa'yo lamang. Kung kaya giliw dapat mong malaman. Minsan lang kita iibigin, minsan lang kita mamahalin. Ang pagmamahal sa'yo'y walang hangganan, dahil lang minsan ay magpakailanman. Minsan lamang sa buhay ko ang sangkatulad mo. Ako rin ba'y iniibig mo? Dinggit puso'y sumasamo, sinusumpa sa'yo. Ikaw ang tanging dalangin ko. Ang pag-ibig ko'y alay sa'yo lamang. Kung kaya giliw dapat mong malaman. Minsan lang kitang ibigin, minsan lang kitang mamahalin. Ang pagmamahal sa'yo'y walang hangganan, dahil lang minsan ay magpakailanman. Minsan lang kitang ibigin, minsan lang kitang mamahalin. Ang pagmamahal sa'yo'y walang hangganan, dahil lang minsan ay magpakailanman. Lang minsan ay magpakailanman.
Maraming salamat po sa napakagandang awitin na ipinakita ng ating butihing guro, Ginoong Lanuza, mula sa Integrated Basic Education Department. Sa puntong ito ay iaanunsyo na ng mga guro sa Filipino ang mga nagsipagwagi sa mga sumusunod na patimpalak. Una, pagsulat ng sanaysay. Pangalawa, awitin OPM para sa elementarya, junior at senior high school. Pangatlo, pagbuo ng poster mula sa elementarya. At pang-apat, pagbuo ng makabayan damit para sa junior at senior high school. Narito po sina Ginoong John Michael R. Subia, guro sa Filipino Elementarya, Ginoong Luwin J. S. Huban, guro sa Filipino Junior High School, at si Binibining Gisalve V. Barnido, guro sa Filipino Senior High School upang kanilang tawagin ang nagsipagwagi sa iba't ibang patimpalak. Para naman sa pagbibigay parangal ng medalya at sertipiko, tinatawagan ko po ang ating minamahal na Pangulo at pinuno ng ating paaralang Concordia College Incorporated, Sister Nicetas M. Favorito, DC. Miss Kaubik, wala na. At syempre, ito na. At syempre ang ating butihing punong guro ng Integrated Basic Education Department, Binibing Nerian H. Tuanyo. Bigyan natin sila ng masigabong palakpakan para sa ating mga minamahal na pinuno. Sila magbabasa. Magandang buhay sa lahat. Hayaan po ninyong basahin ko ang nilalaman ng sertipiko. Itong sertipiko ng partisipasyon ay iginagawad kay Luis Isaiah Peñas Cosas sa kanyang aktibong pakikibahagi sa pagbigkas ng tula sa buwan ng wikang bansa taong 2023 na may temang Pilipino at mga katutubong wika, wika ng kapayapaan, seguridad at inklusibong pagpapatupad ng katarungang panlipunan. Para naman po sa mga nagwagi sa pagbuo ng poster sa bahagi sa elementarya mula sa ikatlong baitang. Itong sertipiko ng pagkilala ay iginagawad kay Atina Alison Chua sa kanyang ipinamalas na kahusayan sa paglikha ng poster sa buwan ng wikang pambansa taong 2023. Para naman po sa ikaapat na baitang, akin pong tinatawagan, Rapi Alexi Machenzo. Naman po sa ikalimang baitang na nagwagi sa pagbuo ng poster, akin pong tinatawagan, Celine Caeg.
Para naman po sa ika-6 na baitang na nagwagi sa pagbuo ng poster, akin pong tinatawagan, Arabella Liliana Silvestre. Para naman po sa nagwagi sa awiting OPM mula sa elementarya, hayaan po ninyong basahin ko ang sertipiko. Itong sertipiko ng pagkilala ay iginagawad kay Samantha Claire Hortaleza sa kanyang ipinamalas na kahusayan sa kompetisyon sa pag-awit o OPM sa buwan ng Wikang Pambansa taong 2023. At akin din pong inaanyayahan si Arlie Carr para po sa ika-5 baitang. Muli, maraming salamat po, sila ang nagwagi mula sa elementarya. Bago po igawad ang parangal para sa junior high school, ay naririto po ang ating pangalawang Pangulong Pang-akademiko at Dekana ng Kagawaran sa mas mataas na edukasyon, Dr. Rosalina A. Kaubig. Palakpakan din po natin siya. Upang samahan din niya tayo sa pabibigay parangal sa mga nagwagi ngayong buwan ng Wikang Pambansa sa junior high school at ang senior high school. Muli, magandang buhay sa lahat. Iginagagalak ko pong ipakikilala ang mga nagwagi sa iba't ibang patimpalak sa junior high school. Una, sa pagsulat ng sanaysay. Baitang 7, St. Justin, Ina Sofia Marte. Baitang 7, St. Gianna, Michael Anthony M. Colarina. Baitang 8, Andreas C. Apelli. Sa baitang 9, Meshka Christian. Baitang 10, Luis Marie P. Almanzor. Baitang 10, St. Vincent, Leah Maxwell V. Alcantara. Sa
magbuo naman ng makabayang damit sa Baitang 7 St. Justin, Prince Mateo de Ribostes. So, dala po niya ang kanyang nilikhang makabayang damit. So, yan po, yung nanalo. So, next naman sa nagwagi sa awaiting OPM ay walang iba. Galing sa Baitang 7 St. Justin, Maxine Sofia S. Santos. Muli sila po ang nanalo sa iba't ibang patimpalak sa junior high school. Maraming salamat po. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Malugod kong ipakikilala sa inyo ang mga mag-aaral na nagwagi sa iba't ibang patimpalak sa senior high school. Para sa nagpakita ng tatatanging kahusayan sa pagsulat ng sanaysay, tinatawagan ko dito sa entablado sina Princess B. Marcelino mula sa 11 ABM. Si Raven Oriel L. Micayer mula sa 11 UMS. Mula sa 11 STEM, Blessed Mary Ann, Yuan Manansala. Justin Claudette F. Carbonel. At para sa ika-12 baitang sa pagsulat pa rin ng sanaysay, tinatawagan ko sa entablado si Sang Tarvir S. Brar mula sa grade 12 ABM. Mula sa 12 Yums and Gas, Altea Luis L. Pabelico. Pagbati rin kay Francesca Lane Limooco mula sa 12 STEM Blessed Jean Gerard. At kay Aliana May F. Cordero mula sa 12 STEM Blessed Contardo.
pusong pagbati sa mga mag-aaral na nagpakita ng kahusayan sa sining ng pagbuo ng Makabayan Shirt, tinatawagan mula sa ika-12 baitang Blessed Gingerard, sina Rene III, Neresina at Nadia Tamayra Reganit. Bituing nagningning sa lahat ng nagpakita ng kahusayan sa pag-awit ng OPM, tinatawagan si Venice B. Elazegi mula sa baitang 12 Yumsengas. Muli bigyan natin ng masigabong palakpakan ang mga nanalo sa patimpalak sa buwan ng wikang pambansa. Maraming salamat sa ating mga pinuno. Pinabati din namin lahat ng mga nagwagi sa naturang mga patimpalak. Aming binabati ang lahat na nagwagi at gayon din ang lahat ng mga nakilahok sa ating palutuntunan sa pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa. Ngayon naman, bago tayo magtapos sa ating programa, ay magbibigay ng ilang orientasyon para sa nalalapit nating Munting Dambana o BEC. Narito ang ating Direktor ng Christian Vincentian Formation, Binibining Maria Victoria C. Jolola. Bigyan natin siya ng masigabong palakpakan. Magandang araw sa lahat. Konting sandali na lamang po at magtatapos na, kaya po bibilisan ko po ang pagbibigay po ng orientasyon tungkol po sa Munting Dambana o mas kilala din sa tawag na BEC. So tuwing Huwebes po ng umaga, tayo ay magtitipon sa quadrangle para po ating isagawa ang ating pong Munting Dambana o Munting Pamayanan ng Pananampalataya. Makinig po kayo. Pwede po makinig sandali lamang. Konting katahimikan lamang po. Rule number 1. Maraming salamat. Saan nga ba nagsimula ang BEC? Ito po ay nagsimula noong matagal ng panahon para sa inyo mga kabataan. 1960s, nagsimula sa Mindanao. Lumaganap sa buong Pilipinas, ngunit naging mas matagumpay sa mga probinsya kaysa sa Maynila. Noong pong 1991, nagkaroon ng malawakang pagtitipon ang simbahan sa Pilipinas na tinatawag na Second Plenary Council of the Philippines. At ito pong BEC ay naging pangarap o vision ng PCP2 bilang expression ng panibago o pagpapanibago o nagpapanibagong simbahan or expression of a renewed church. Mula po noon, ito'y lumaganap na sa mga eskwelahan din sa Kamaynilaan at ganun din sa mga parokya. Kabilang po sa mga eskwelahan na yon ay ang ating pong paaralan, Concordia College. May dalawa pong uri, sa totoo lamang, ang BEC. Yung isang uri po ay tinatawag na liturgical or evangelical BEC, na ito po ay katulad po ng ginagawa natin.
nagkakaroon tayo ng Bible sharing or faith sharing. Pagkatapos, bahaginan nga po. Subalit ito po ay doon lamang nagtatapos. Siyempre, isa sa buhay po natin yung mga narinig natin. Tama po ba? Amen? Yan. Yung ikalawang uri po ay yung holistic or transformative BEC. Ito po yung katulad din po ng ginagawa natin, may Bible sharing, ngunit meron po itong social action. Okay? Hindi po yan ang atin pong ginagawa dito sa ating paaralan. Ang atin pong ginagawa ay yung liturgical or evangelical BEC. Ideally, yan po, ang BEC po ay binubuo ng mga pamilya. Okay po? Ang ating po bang paaralan, ang Concordia College, ay isa ding pamilya? Tama? Sagot po kayo. Yan, maraming salamat. Kaya po, bilang pamilya, nagbabahaginan din po tayo, no, ng salita ng Diyos. Ngunit, nung pagkatapos o nagkaroon po ng pandemic, natigil po ang atin pong BEC. Salamat sa Diyos, ibabalik po natin muli ang atin pong munting dambana. Simulan po natin bukas. Idasal po natin na wala na pong bagyo, wala na pong ulan, maganda po yung panahon para po matuloy na po ang atin pong BEC bukas. Ngayon, makinig po kayo, no? Ang groupings natin bukas ay susundin po natin ang class number. Lahat po ng B1 and G1 from grade 4 to grade 12 belong to group 1. Again, muli po, lahat ng B1, sino B1? Taas ang kamay. B1. Boy, number 1 po yon, class number. Kaya lalaki po ang tataas ng kamay. Ba't ang konti po? High school, senior high. B1, raise your hands. Hindi nila alam. G2, girl, number 2, ibig sabihin nun. O, taas ang kamay. G2. Ayun, okay. Ba't yung iba hindi nagtataas? Okay. Kayo po ay kabilang sa group 1. So, B2, G2, group 2. Yan po yung ating option number 1. Kapag magtitipon po tayo ng malawakan tuwing Huwebes ng umaga at maganda ang panahon, yan po yung ating groupings. Okay? Nauunawaan ba? Maliwanag? Ngayon, kung hindi naman po maganda ang panahon, mananatili po tayo sa ating mga classroom, silid paaralan or classroom. Ang groupings po ninyo ay care of o pamamahalaan ng inyong CL and VS teachers. Okay? Kaya po, tinatawagan ko po yung mga CL teacher, VS teachers. I-grouping po na natin sila para sa option number 2 kapag hindi okay ang panahon. At hindi posible na tayo po ay magtipon sa quadrangle. Maliwanag po, option number 1, G1, B1, Group 1, B2, G2, Group 2, so on and so forth. Option number 2, sa silid paaralan, kayo po ay igugrupo na, tatawagin nating BEC classroom groupings ng inyong CL at VS teachers. Okay? So magkita-kita po tayo bukas. Hari nawa, maganda po ang panahon. Okay? Tayo po ay makakapagsimula ng ating BEC o Munting Dambana muli.
Yun lamang po, maraming salamat sa inyong pakikinig. Para naman magbigay ng pangwakas na pananalita para sa ating palatuntunan, tinatawag ko po ang ating minamahal na coordinator ng ugnayan ng mga mag-aaral. Narito po at salubungin natin ang isang masigabong palakpakan si Ginoong Darrell A. Lanuza. Muli, magandang umaga sa ating lahat. Magandang umaga. Bilang pagtatapos ng ating buwan ng wikang pambansa, palagi nating pakakatandaan ang sinabi ng ating pambansang bayaning Dr. Jose Rizal at ang ating ama ng wikang pambansa na dating Pangulong Manuel Luis Quezon na ating mahalin at ipagmalaki ang ating wikang pambansa. Ating ipagmalaki at ipakilala sa ibang bansa. Kahit na natapos na ang buwan ng Agosto, nawa ay isabuhay at palaganapin ang paggamit ng wikang Pilipino. Paalala lamang po sa ating lahat, mga mag-aaral, makinig mabuti. Pagkatapos ng programa, makinig muna. Pagkatapos ng programa ng Buwan ng Wikang Pambansa, ang Kinder, Baitang 1, 2 at 3 ay kasalukuyang nasa silid-aralan upang isagawa ang acquaintance. Habang ang mga naririto sa auditorium, ang Baitang 4, 5, 6, Baitang 8, 9, 10, at Baitang 12 ay tutungo na sa silid-aralan kasama ang kanilang tagapayo o advisor upang isagawa ang acquaintance program. Samantala, ang Baitang 7 at Baitang 11 ay tutungo sa gymnasium upang gawin ang acquaintance sa ganap na 10:30 ng umaga o 10:30 ng umaga upang makapaghanda pa ang ating Vincentian Student Council sa munting programa na ibibigay para sa Baitang 7 at Baitang 11. So muli, maraming salamat sa ating lahat. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Maraming salamat po, Ginoong Lanuza. At bilang pagtatapos sa ating palutuntunan, inaanyahan ko po ang lahat na magsitayo para sa pangwakas na panalangin. Pangungunahan po tayo sa panalangin ni Hannah Grace P. Ingwa, pangalawang Pangulo ng Vincentian Student Council at Baitang 12 Yums. Ilagay natin ang ating sarili sa banal na presensya ng Panginoon, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na muli kaming sinamahan sa aming pagtitipon-tipon. Naway ikaw po, Panginoon, ang manguna sa bawat desisyon na aming gagawin at tanging kaloob mo lamang ang manguna rito. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng pagsubok at kaligtasan na ipinagkaloob mo sa amin. Patuloy niyo po kami abutin sa tuwing kami ay nadarapa at gawing instrumento ng iyong mga mabubuting gawa. Salamat, Panginoon. Ito ang aming samot dalangin. Ibinabalik ko po ang papurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. San Vicente at Santa Luisa, ipanalangin mo kami. O Mariang pinaglihing walang kasalanan, ipanalangin mo kaming dumudulog sa iyo. Mabuhay si Jesus habang buhay sa aming puso. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.
Magsiupo po muna ang lahat. Muli, ako po si Ginoong Alfrancis Jovir C. De Los Trino. At ako naman si Binibining Joanna Rose Grapani na nagsasabing maraming salamat, magandang umaga sa ating lahat at hanggang sa muli. Viva La Concordia. Paalala po muna, ang una pong lalabas ay yung mga nasa likod. Likod muna, unang lalabas. Yung mga nasa unahan, maupo muna, ha? Maupo muna ho kayo. Viva La Concordia. Tinatawagan ko po ang mga IB teachers together with Miss Tuanyom, Sister Nice, Dr. Kaubig for picture taking lang po. Salamat po. Viva La Concordia. Arriba Concordia. Concordia. Sir Carlo, Sir Abuha, picture lang. Sir Delac, Sir De Castro, Sir Studia, Sir Der. Mystery. Arriba Concordia. Viva La Concordia.